Pag-usapan na ho natin etong namatay, etong 4 na M. Namatay, naputulan ng paa, 50-50 sa ospital, at etong may lumabas na daw or may tumakbo or may lumipad na pa ibang bansa. Pero may nagchat po sa akin na mismong tiga doon sa distrito niya na balitang-balita daw sa kanila na etong si congressman namatay, na naaksidente sa sasakyan at ang gamit-gamit pang sasakyan na sports car. Wow, big time. Sana all, no? Etong si Pangulong Bongbong Marcos daw ay 50-50 sa ospital dahil nga sa karamdaman na stage 4 colon cancer. So eto, mga banateros, mga kabiyaya, breaking news. 4, no? May namatay, may malapit ng mamatay, may naputulan ng paa, at may sinugod sa ospital. Pero hindi sa Pilipinas, kundi sa Amerika. Naku, ang dami na nangyayari ngayon na. Talagang patindi na ng patindi yung kaganapan ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. Mukhang natutupad na yung kahilingan ng iba nating mga kababayan na na tawag dito na mamatay na or mawala na yung mga kurap sa gobyerno. So syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share and subscribe ang ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Syempre, at ang mga kasamahan ko rin sa Banateros Brothers, ang kanilang mga Facebook page, ang kanilang mga YouTube account, pati yung mga TikTok account natin. May TikTok account din po ako na J. Guevara. At syempre, Facebook page na JG Banateros. Uy, may balon pala dun, no? May malapit na balon dun, no? Oo, at dyan syempre sa mga Facebook page din ng iba pang mga Banateros Brothers, nila Sir Jack, Boss Dada, Master Judea, Coach Oli, Paming RJ, syempre Banat Bay. Kahit ilang beses guru-gurin ng mga Facebook page namin, gagawa pa rin kami at gagawa ng panibago. So mamaya, ikukwento ko sa inyo yung 4 na M na alam kong nagustuhan yung mangyayari. Dito muna tayo. At syempre mga Banateros, nananawagan na rin tayo kay Vice President Sara Duterte na sana ay wag nang umalis ng bansa, no? At sa mga security ni BP Sara, sana po ay mas tindihan nyo pa ang pagprotekta sa future president natin, kasi talagang naaamoy at napipredict na ho ng mga ibang mga napipredict na po ng mga Pilipino na nalalapit na talaga ang pag-upo ni Vice President Sara Duterte bilang presidente ng bansang Pilipinas. Kaya tayo ay nananawagan sa mga security niya na mas tindihan pa po yung pagbabantay, pagpoprotekta kay Vice President Sara Duterte. At hindi lang kay Vice President Sara Duterte, kundi sa buong Duterte family. Dahil iba na ho ang pwede nilang gawin ngayon, lalo ngayon na talagang masasabing bali-balitang critical na etong si Marcos Jr. So nandito tayo sa taniman ulit ni Papa, at ito ni tabak farmer. Nag-harvest po siya ng kanyang pananim at gagawin niyang mga binhi, no? So, well, ganda. Ingat kayo, ha. Yan, uuwi na ho. Sila Eko at si Allen. Iiwan na naman nila ako dito mag-isa. Samahan niyo kami umuwi. Uy. Samahan niyo ako umuwi. Ingat kayo, ha. Huwag puro pamamakla, ha. Mahal lang ngayon. Wala nang 150. 500. Lowest 500 na ngayon, wala nang 150, ha? Ingat kayo, ingat. So, ito si Papa, Aga mo pa. Kasi pagka yung pinitas mo ito, na dry na, sasama din ito. Yan, si tabak farmer. Inano niya na, ito yung pananim, guys. Ito yung gagawing pananim
para itanim dito ulit pag Mulan. tag-ulan na hanggang magising pa. Alas 6 ako nagising. Ano oras ka nagising? Mga 5. Grabe. Iba talaga yung mundo rito sa probinsya. Kaya palaging nyo na ako makikita rito para makapagpapayat din, lakad-lakad. Ang sarap tsaka presko yung hangin. Subscribe nyo ha. Tabak Farmer. Oo. Andyan sa description yung kanyang link. Pero i-search nyo na rin, Tabak Farmer. Paki-subscribe po ang ating mga suportahan natin, mga farmers sa bansang Pilipinas. Ano yan pa? Ibibilad mo pa? Bibilad. Pag ito kasi pinitas mo na dry siya, pag ganun mo, malutong, sumasabog yung buto, pupunta uli sa lupa. Ah. Kaya habang may hamog, pitasin mo kasi makunat yung balat mo. May mga ganun din palang pipitasin mo hanggat mahamog pa. Ang galing din no. So ngayon mga banateros, itong mga loyalistang tanga, lalo na yung mga vlogger, may naalala ko sa loyalistang tanga. Hindi kasi, may na-encounter ako. May kasi dito, may loyalista dito. Tapos, tawag dito. Grabe. Ganun sila manindigan. No, na kahit harap-harapan na silang ninanakawan, idol pa rin pala talaga nila. Loyalista pa rin daw sila. Sabi ko grabe. Paniniwala nila, respetuhin natin yan. At least wala naman sinasabing against sa mga Duterte. So, wala naman yung problema doon kung mahal nyo pa rin ang mga Marcos. Basta, nasa sa inyo naman yan kung pinaglolokohin nyo yung sarili nyo. Wala naman kaming problema doon. Ang amin lang, huwag kayong maninira sa mga Duterte or siraan ng mga Duterte. Okay na rin yan na maging supporters kay ni Marcos. Wala akong problema doon. Nire-respeto namin ang inyong paniniwala. So ngayon, dahil nga dyan sa mga balita na yan, nagulantang. Oo, nagugulantang yung mga, yung mga vloggers, mga loyalistang tanga. Oo, na kesyo nagpapakalat daw ang mga DDS ng mga fake news daw. Papakalat daw kami ng fake news. Unang-una, lalo sa akin, yung video ko, ako yung nagtatanong. Hindi ko naman tinutumbok na ganun talaga yung nangyari. 'Di ba? So, wag kayo ang fake news eh. 'Di ba? Una-una, kung talagang hindi totoo, ilabas niyo si Marcos Jr. Ganun lang kadali. 'Di ba? Basic, ilabas niyo si Marcos Jr. kung talagang nagkakamali ng hinala ang mga Pilipino. Basic lang 'yan. Napakadali noon, ha? Motherfucker. So, alas 7 pa lang ng umaga or alas 8, pero ganito nakatirik ang araw. Pero yung hangin, sobrang presko. Kaya sarap maglakad-lakad. Diba? Ayan, tingnan nyo. Wara view. Diba? Fresh the fresh. Walang gulo-gulo. Ayan yung fish pan ni Papa, Ayan, yung may kubo. Ayan. May mga tilapia na rin dyan. Lalagyan na rin natin yan ng mga hito pag nagkapera. So yung pag-usapan na rin natin yung about kay Senator Chis Escudero. Halata naman Halata naman na target nyo na naman si Senator Chis Escudero. Oo, pangtapal na naman sa issue kung nasan si Marcos Jr. at pantapal sa issue ni Martin Romualdez. Hindi na bago sa amin yan. Paulit-ulit nyo na lang ginagawa yan. Biruin nyo kakasuhan nyo ng plunder si Senator Chis Escudero doon sa ibinibintang yung 30 million, diba? 30 million na ibinigay sa kanya ng isang engineer. Samantalang sinabi naman ng engineer na sarili niyang pera yun. Pero ayaw niyong paniwalaan, di ba? Isang malaking kagaguhan. Samantalang si Romualdez nagnakaw ng trilyon, ng bilyon, hanggang ngayon wala pa rin kaso. Sinasabi nyo na isasabay nyo, kakasuhan nyo si Romualdez ng plunder. Pustahan tayo, kay Senator Chis Escudero lang kayo nakapokus dyan.
So gagawin nilang panakip butas etong si Senator Chis Escudero para maibsan na naman yung ibang issue. Ngayon nga, hindi nyo masagot-sagot kung nasan si Marcos Jr. Yun pa kaya, no? So grabe, ganyan sila ganyan sila kagago. Pinagmumukha lagi tayong tanga. Ngayon, etong sila Papa gagawa sa totoo gumawa na sila ng balon. So dito kasi kailangan talaga ng patubig. Baka isa rin to sa pag-ipunan ko. Makabili ng pump para may patubig sa mga gulay at may benta din sa sa Maynila. So yan si Tatay Yan ang lolo namin. Yan na naman si Papa. Magano sila ng balon. Nasaan yung balon nyo, lo? Nandoon. Punta tayo doon, guys. I-tour ko kayo dito. Para alam ko naman na sabik din kayo na makakita ng mga ganitong lugar. Lalo na yung mga hero abroad, mga OFW natin, no, na namimiss ang kanilang mga probinsya kung saan sila nanggaling. 'Di ba? So ang daming isda, Yan, ang daming isda. Mamaya mamimingwit tayo diyan. Magkukuha lang tayo ng mga bulachi. So asan na si Lolo? So ito yung balon na ang gagawin, lilimasin. Ayun nga, ayun nga yung balon, Yan, ang gagawin dyan, lilimasin para mapalitan ng bagong tubig para luminaw. Para wala na silang problema sa mga tubig na panligo, pang inumin. So sinemento na pala ni Lolo. So ito naman yung lote ni Papa na may fish pan. Kaso ang mahal ng ang mahal ng hito. 5 pesos ata ang isang similya. Pero pag-iipunan natin yan para may malagay tayo dito mga hito. Kaso nga lang may tilapia pa. So malalaki na rin yung tilapia ni Papa dyan. So yan na, pinaandar na yung pump para doon ibubuhos doon sa fish pan yung tubig. So hihigupin, ayos pala talaga. Kung bilis manakbo may edad na yan pero ang bilis manakbo. Takbo niya yung pump para humigop o yung hose. Yan na, siguro pang didilig niya rin sa halaman. Yan oo nga, pang didilig nga sa halaman. Yan pala, rekta na dun sa mga halaman yung tubig doon sa balon. Ayos ayos yung diskarte. Yung mga farmer dito talagang diskartihan na lang para mabuhay yung kanilang pananim. Kasi nga pag umasa sila sa gobyerno, nga ultimong binhi sila pa bumibili. May maibibigay man, kapiranggot lang. So ganun ang ginagawa nila para lang mabuhay yung kanilang mga pananim. O katulad yan, nga lang gasolina pa rin yung gamit. Ang masama dito, pag gasolina gamit mo, sa gasolina pa lang lugi ka na, hayop. Ngayon nagtaas na yung gasolina natin, umabot na ng 156. May nakita akong post na umaabot po ng 156 yung gasolina. Partida, wala pa tayong krisis niyan. Hindi pa itinuturing ng gobyerno na krisis yung pangyayari na yan, mga banateros. Siguro ituturing lang nilang krisis yan pag umabot na ng mga nasa 300 per litro ng gasolina. Ang galing, di ba? So nandito tayo sa kubo-kubo ni Papa, di ba? Ang presko dito. Ang lamig. Yan, yung kubo-kubo dito ni Papa. So para yun yung mga mangtanim na sitaw. So yun yung fish pan. Mangunguha tayo isda dyan, guys. Kumukuha lang si Papa ng ng bulate. Hinahanap niya rin yung pamingwit. Yung diligan ni Lolo yung kanyang water gabe para madumami ang latoy. Ang takway pala. Latoy, sitaw yun Oo, yan, tag-init na rin kasi kaya kailangan talaga nilang matubigan yung kanilang mga tanim. Ito naman si Papa, may daladalang
Hagdan. Pasukin ko yung bato. Ha? Ah, malalim ba yon? Ah. Ilalagay niya pala daw yung balon, ay yung ano, hagdan dun sa balon para masimot daw. Mapalitan ng ano, ng bagong tubig. Tayo naman dito lang, nood-nood lang tayo sa kanila habang nagbablog. Na, di ba? Pawisan na ako guys, oh. Basa na ng pawis. Alam nyo, napagdesisyonan ko na pumunta rito. Kasi tuwing Sabado lang naman, yung ano, yung show namin sa SMNI. So, baka gawin ko, Lunes hanggang Biyernes, andito ako kay Papa. At para maasikaso din namin yung mga ano, yung mga lupa dito. Kasi nga yan yung mga kapatid kasi, ito ay kwento ko na sa inyo, si Papa po Randy ay hindi ko talaga tunay na tatay, pero tinuturing ko po yan na ama. Ano, dahil ako po ay kilala nyo naman sa mga dati supporters ko diyan, kilala nyo na yung tatay ko, di ba? So si Papa Randy tinuring kong ama kasi yung anak niya ho na bunso na si Jamaica ay itinuring ko din po na anak ko dahil ako ay wala pang asawa, wala pang ano, walang tawag dito, wala pa akong pamilya talaga, sariling pamilya wala pa, no. So tinuring kong anak yung bata at sobrang lambing, sobrang lapit sa akin at tinuturing din ako bilang tatay. So ngayon, yung mga anak kasi ni Papa Randy wala ding hilig sa mga bukid-bukid, no? At nandun sa Maynila nag-aaral. So ngayon, ituturo niya lahat sa akin yung mga lote niya para matandaan ko din at babakuran, masikaso. Pag dumating yung araw, syempre lahat naman tayo mapupunta talaga sa may hangganan naman, lahat talaga tayo. At least yung mga anak niya may mga ano, may mga lote at tayo ang nakakaalam nun, no? Kasi malaki tiwala sa akin ng mga yan kasi yung alam nyo, kaya nga tinuturing nila akong anak kasi sobrang laki ng tiwala niya sa akin. Kaya andito rin ako ngayon, nag-i-stay. So ganyan lang ang buhay dito. At tayo nga, tayo makapag-ipon-ipon, makapundar ng ano, na makapundar ng pump. Maganda rin tong hanap buhay kasi pag tumaba yung mga halaman, pwedeng ibenta yan erekta sa Maynila. Tapos doon na ibenta, di ba? So malaking bagay 'yun at malaking tulong din 'yun para sa pamilya para sa mga kapatid ko, no. So alam ko naguguluhan kayo sa mga kapatid ko kasi may iba pa kayong kilalang kapatid ko. Pero at least naipaliwanag ko na sa inyo. Tsaka hindi naman mapagkakait na magtatay kami, ha. Magkahawig naman kami, ha. O, parehas kami ilong, parehas kami ng mata. Kaya ba, may dimple din. Diba? Sabi ko, tisoy lang ako. Wow, kapal. Oh. Hindi, yung tatay ko kasi, si Papa Charlie, siya ay half German. Ako naman ay half German Shepherd. Ginawang aso yung sarili, gago. Si Lolo, ano yan? Kamag-anakan ni Lito Lapid yan. Yan, si Lolo, kita mo, Gardo Versosa yung dating, ano? 60 years na, nagmaglaban pa ng bulong braso. 60 years old ka na, tay? 68, magsi 70 years old na. Mabilis pa sa akin manakbo, eh. Yan, no? Ganyan lang buhay dito, simple-simple lang. Ito naman yung fish pan ni Boy Sardinas. Yan, subscribe niyo yung channel niya. Ito, simot na rin yung tubig nito para makuha lahat daw ng isda dito at maiulam. Yan, may mga isda pa naman. Ang dami pa rin pala, eh. Ang dami pang mga isda, guys. So yan yung fish pan ni Boy Sardinas. May mga hito din. So pinapasimot niya yan para ano. Etong fish pan na to pa, kanino to? Kay Lolo to. Oo. So yan, no. So kay Boy Sardinas, kay Lolo, tapos ayun yung kay Papa. Aba si Luno.
Naging ano na, Gardo Versosa kanina. Ano pa lang ah. FPJ pa lang ah. Naligo na oh. Sabi, hindi ba Makati yan? Tubig na yan? Bagay, balon kasi yan eh. Ah, sobrang lalim ba yan? Ang lalim siguro kasi kanina pa yung tubig na yan oh. Oh, di ba? Tuwang-tuwa yung water gabi oh. Kasi ano eh. Tsaka maano na, malinaw na pa oh. Malinaw na yung tubig. Grabe no. Kaya guys, alam nyo, napag-isip-isip ko nga na mag-ipon dito sa pamamagitan ng YouTube channel ko. Mag-ipon ako ng pambiling mga pump para sa mga kapwa farmers ni Papa Randy. Yun yung naisipan kong gawin. Hindi ko lang alam kung magkano ang isang makina ng pump para sa mga patubig nila, para sa mga gulay. Makakatulong din yun kasi biruin mo pag lumago yung kanilang gulayin, may mapupundo sa Maynila. So marami makakabili, magmumura din yung gulay at lahat makikinabang, 'di ba? Hindi lang yung farmers. So yan yung isang plano ko. Yung talaga kulang dito yung patubig. Oo, yung tas ang masaklap nga lang talaga ngayon, kulang na, wala na nga silang mga makina sa patubig. Grabe pa yung taas ng gasolina. Yun yung masaklap dyan. So siguro sa awa ng itaas, pag sinwerte tayo ng revenue rito sa YouTube, makakabili tayo at makakapag-donate tayo ng mga pump para sa mga farmers. So yun, eto, lagi tayo ng ano yan? Bulati. Ay, susuksok pala. Susuksok po pala sa loob. Makain sila. Oo, mga kagat. Paglaglag mo. Ano? Paglaglag mo. Makain na dito. Ay, naka-vlog ba? Dapat nakano kayo. Iyan, oh. Lalagay na natin to. Ay, hindi ba ito nahihila? Ah, maliit lang pala. Nabili nga ako ng ganito. Ito ko lang sa may pagsaka ng tubig. Ay, sumabit agad. Naka puta, may huli ka agad. May huli agad. Ay, nawala. Ngayon lang pa. Yan. Trip tayo dito ng isda. Agalaw-galawin to pa, di ba? Ha? Pabili daw ng sitaw. Ilang kilo na? Ilang kilo? Ayan tayo. Sa gilid. Ah, sige, sige pa. Pira na yan eh. Ah. Eh, Walang kumakagat. Doon tayo. Naku. Hirap pala din pala mangisda, no? Yan na. Ito, sureball. Meron to kasi puro isda yung nandun. Nahabaan ba to? Hindi na pala. Hindi na nahabaan, guys. Kailangan natin bumili ng magandang pamingwit. Tagal, oh. Yan na, may lumalapit na, guys. May lumalapit na. Ayaw, hindi, ano. Hindi, hindi kumakagat. Ayan na. Sugatin nyo na, guys. Ang pamingwit. Pangulam din to, no? Mga banateros. Ito buhay sa probinsya dito. Tamang bingwit lang. Ayan na, kumakagat na. May kumakagat. Kagatin mo na. Ayan na, oh. Oh, di ba? May isa na tayo nahuli. Oh, pwede na to, pang ano? Pwede na tong pang tawag dito, pang paksiw. Fresh na fresh yan. Fresh na tilapia. Tanggalin natin. Fresh na tilapia. Uy, paano ka ba tanggalin? Uy. Huwag kang mawala. Ang taba ng tilapia, oh. Ang taba ng tilapia. Isa pa, may pain pa naman eh.
Naka 1-0 na tayo guys. Ayun. 1-0. Nakaisa na tayo na tilapia. So, ganito lang. Pag may gusto mong mag-ulam, gusto mong kumain ng fresh sa tilapia, mamingwit ka lang sa fish pan. Sarap ng buhay dito sa probinsya, no? Ang payapa. Ayan, naglalapitan yung mga Nako, may kumuha na ulit. Yun, Uy. Oh, di ba? Ganito lang siya kalalaki. Hindi pa naman sobrang lalaki nito. Pero bibilang mo yan si Papa ng ng tawag dito, ng mga ay gago. Oh, uy, natanggal ang gago. Uy. Pag kang bumalik doon, ulam ka nga eh. Oh, di ba? 2-0. Meron pa bang pain? Meron pa. I-adjust lang ng konti para ayan. Oh, pangalawa na natin guys ha. Oh, di ba? May 3 piraso kayo, may ulam ka na. Oh, sa Maynila, 3 piraso siguro 1/4. O 4 na piraso 1/4. Anak ng timang. Magkano na agad yung mga 50 pesos na mahigit yun. Ayan ang nilalapitan talaga siya eh. Ayan na. Ito, may pangatlo na. Kagatin mo. Ayan na, hinila na. Ay, yung liit. Huwag to. Maliit pa. Huwag to. Sobrang liit. Balik natin yung sobrang liit, guys. Balik natin to. Maliit. Sayang. Yan, balik natin yan dun. Maglagay na tayo ng isa pang bulati. Konti lang yung nakuha ni Papang bulati ah. Ito, malaki-laki. Malaki-laking bulati. Ang isalpak natin para malaki yung kumagat. Kasi hindi ako marunong nito. Paano ba to? Hindi tayo marunong, no? Ang hirap pala maglagay nito. Ang hirap pala maglagay nito, guys. Akala ko madali lang. Nanginginig pa naman yung kamay ko. Ang hirap pala maglagay nitong bulate na to. Ayun, ganun lang pala. Dapat pala sa unahan mo ilalagay. So, makabili tayo ng artificial na pamingwit. Pag may pera. Para may pagdating dito, may may libangan, no? So, putol-putulin lang natin para hindi maubos agad yung pain natin. Pwede na. Sana malaki yung mahuli. Huwag naman yung maliit, guys. Ito, mukhang malalaki yung lumalapit. Yan na. Uy. Ang iksi kasi ng pamingwit natin, guys eh. Kung malaki-laki sana nito, ganda sana. Dito natin agis sa malayo. Maliit lang din yung tamsi. Pwede na rin ito, libangan ni Jiggy Barra. Oo. Kaysa naman magpulburon tayo, di ba? Kagaya ni Marcos, mahirap yun. Magpupulburon ka. Yun yung pinakamahirap na libangan sa lahat. Kaya kinakagat na. Yan na, kagatin mo na. Sana malaki. Sana malaki yung nakakagat. Ayaw pang kagat. Aba, ay nag-iinarte pa ang gago. Kagatin mo na, putangin na mo. Nagugutom na ako. Wala pa ako almusal. Pero doon ng marami, oh. Kaso ang init kasi. Kaya ayokong Ito, malaki. Oh, di ba? Ang pangatlong huli. Kanina kasi ang liit kaya tinapon ko eh. Oh, di ba? Ayan. Pangatlong huli. Ayos. Pangatlong huli na tayo. Saan kaya banda ilagay?
Ayan, ito tayo. Pangatlo na guys. Magkano si Milya ngayon tayo ng hito? 7 pesos? Mahal din pala, no? Mahal din pala. Tuloy mo guys, si Milya ng hito, 7 pesos. Yung tilapia daw, 2 pesos ang similya. Pero mahal talaga. Lahat na binibili. Ganyan sana magkaroon sana ng proyekto ang gobyerno na magbigay ng mga similya sa mga farmers din. No? Niloloko ng mga aliga. So, niloloko daw, sabi ni Lolo. Wala daw nangyayaring ganun. Lalo na sa nakakataso. Hindi ayos sa kanila pero dito na sa munisipyo ang Oo. problema. Ang masaklap, Mas malapit sa kanila yung kanilang binibigyan. sila daw, hindi daw sila naaabot ng gobyerno. Rupain natin, hindi naman lang kami. Kinukuhang membro na agriculture. Eh, masaklap pa nga dun, Lo. Eh, sinasabi nila na ano, ay puta, sumabit. Ay, sinasabi nila na mahal nila yung mga magsasaka. Tapos may mga pondo, pero yung totoo, wala naman talaga. Sigurado, kung pag-initi Marcos, mayroon national. Sa national. Ibang nagkakasi dito sa baba na. Yang umahawak ng agriculture ata ngayon, si Kiko Pangilinan. Oo, si Kiko Pangilinan po. Yung umahawak ata, ayun ang pagkakaalam ko ah. Pero doon, ayos pa rin. Sa national, pero dito na sa probinsya. Wala na. Munisipyo kasi ang delikado na. Hanggang doon lang sila eh. Ayun ang masaklap din eh, hanggang doon lang sila. Naman ang kausap nila, gobernador, congressman, mayor. Tapos, Wala rin. tapos yung pondo na para sa inyo, na mapupunta sa gobernador or congressman, mababawasan pa yan pag ibinigay sa mga leader ng mga farmers. Pupunta naman sa munisipyo, kung hindi kakalyado, problema ng malaki Dapat kalabog na sa politika, yung mayor. Ka na dyan, Tapos ka na, ano? bibigyan dyan. Kawawa. Ganyan ang hinanakit ng mga ano natin, ng mga farmers natin, guys. Ang laki-laki daw ng lupa nila pero hindi kinukuha silang membro. So, ibig sabihin tayo, may kapalit pa, no? Grabe. Hindi ka kukunin dyan. Yun lang ang yung pumunta. Grabe, ganun pala. Ganun pala kaalala. So, kailangan may kapalit din pala. Eh, kadalasan yan tayo, siguro mabubunot ka pag binigyan mo sila ng lote na tatayuan ng ano, mga condominium nila or mga ano. Ganun siguro tayo, no? Grabe, tindi pala talaga. Ganun kalupit ang ano. Nanakawan muna nila bago tulungan. Gaba ng presidente. Kasi sa totoo lang din, kung ang kinaganda lang sa mga presidente na ano, na maayos, eh makokontrol niya yung mga nasa baba niya. Katulad nung panahon ni Digong, lahat ay takot sa kanya. Kaya walang masyadong Pwede kong din, hirap din eh. Yung takot sa kanya kasi katulad ng kapitan na utol ko. Oh, 216 ang gumagamit ng pinagbabawal ng gamot dito. Itong big time na pinagpapasahan nila sa isang buwan yung 2 kilong siyabo. Oh, paano si utol ko napatay ng drug lord, di ba? pero drug lord ang pumapatay. Ganun naman eh, kahit sa Maynila eh. Siyempre, dapat kasi, if noong kapanahonan ni President Digong kasi, dapat yung pulis ang kanyang paggalawin at saka kung ano pa man ng ahensya ng ating pamahalaan ng Armed Forces of the Philippines. Bakit yung kapitan, wala mang barel, o di ba, wala pang karapatan na humawak ng barel, kung man mahal-mahal pa, di ba? Paano mo mga protekta ng sarili mo doon sa mga drug lord, di ba?
Pero pag sa pagkakaalam ko tayo, wala namang inuutos si Pangulong Duterte na kumilis yung mga kapitan. Mayroon. Ang pagkakaalam ko, Mayroon. ay wala na Takbo pala. ng barangay ako doon. Dapat Wala, ipalista mo. walang pain. Ipalista mo. Ipalista mo yung mga adik. Oo. Saka yung sinasabing mga big time. Eh, di, kung hindi mo naman gawin at So BI, ipapalista. alam nila na isuko mo ko. Kung alam naman nila na hindi ka gumalaw, ipapatay ka rin ng presidente kasi sabi niya, kasabot ka, di ba? O, wala ka nga pagpipilian. Mas maganda na isuplong mo. O, pinatay din ng drug lord, di ba? Ang ganda na rin yung sabihin mo kung sino yung mga drug lord. Diba? Wala naman nagawa. Yun na, ngayon, nagsisibalikan na naman eh. Ang dami na naman. Wow, yung Kawawa yung bansa natin. Kawawa yung bansa natin na puro na lang sindikato nandito. Eh, yung gasolina nga. kailangan pa yata yung talay. Sige, kunin ko yung talay. Sinisindikato na naman tayo ng sa gasolina pa lang. Oh, nakahuli ka na pala anak. Nakaano na ako, 4. 3, binalik ko yung isa. Kasi maliit. Uy. Si Lola mo, 24 years na naging barangay daw. Ha? Kapitan dito? 24 years. Kapitan? Kagawad? Kaya rin naging 24 years. Pero hindi siya yumaman. Hindi gano'n yan. Hindi corrupt yan. Ngayon lang natalo sila. Kaya pumasok. Tayong camera. Grabe na. So sabi ni tatay, dati daw, inuutos daw ni Pangulong Duterte na sa mga kapitan na ilista yung mga drug lord dito sa mga lugar-lugar. At kapag hindi daw ginawa, daw, papatayin daw sila. Pwede na to pa? Pwede na to. Para sa akin, ewan ko lang kung sino yung nagpatupad nun, pero hindi naman si Pangulong Duterte dun. Tsaka ba't niya iutos sa mga kapitan yun? Yun yung isa sa mga point doon. Ba't niya iutos yun? May mga kapulisan naman tayo. Haka-haka lang yun, guys. Pero okay na rin yun. Naririnig natin yung opinion nila. Hindi tayo katulad ng mga loyalista na kapag sinabing mahal nila ang mga Duterte, nagre-react agad. Tayo. Flexible yan, Lolo. Tayo, hanggat Let's go. para may matutunan lahat. Nandun sila lahat sa lilim, yo. Nandun lahat sila sa lilim. Malilinisan nyo na yung balon? Sige pa. Diba? May nahuli na tayo. Yeah. Ay, wala. Inuubos nyo lang yung pain, Gago kayo, Inuubos lang nila yung pain, guys. Ayaw nilang kagatin. Ito, malalaki sa gilid, Nandito tayo sa gilid, guys. Malalaki nandito sa gilid, Nasa gilid lang pala yung malalaki. Ay, kagatin nyo. Nawala. Mga nagsitaguan. Diyan. Sige. Guys, punta tayo dun. Kasi dun daw yung marami, sabi ni Papa. Sila naman maglilimas ng Maglilimas sila ng balon. Dito tayo, lipat tayo. So yun, lipat tayo dito. Dito tayo. Dito naman tayo manghuli ng tilapia kasi may mas malalaki dito kaysa doon. So mas marami pa dito, no? So dito marami tayong mahuhuli ng mga tilapi. Dito rin malilim. Kaya lang nila masyadong kagatin. Bakit? Wala na ba? Ang dami pa naman, kinakagat na. Diba? Nakakalibang din pala to, no? Yung ganito na manghuli ka ng tilapia. Ayan, Uy, may malaki. Nakahuli tayo ng malaki, guys. Ayan, nakahuli tayo ng malaki. Dito lang pala may malalaki. Diba? Ayan, malaki. Diba? Uy, lansa.
Oy! Huwag ka muna malaglag. Eh, puta na nalaglag. Gago ka. Di ba? Ayos. May tubig sila dito, guys. Lagyan natin ng pain. Well, naubos yung pain, Marami pa ba tayo rito pain? Ganda yung pinutol natin kanina. Saan yung mga pinutol natin? Kamaya pag-usapan natin yun, Yung 4 na M. Ang isang M ay may namatay daw na isang congressman. Oo, kilalang congressman. Isa sa mga tuwadcom. Aba, sino ang sumunod sa yapak ni Akop? At may isang congressman daw na naputulan ng paa. Naku, sino naman kaya? Mukhang kinakarma na talaga sila. At may sinugod sa ospital. Oo. At yung isa pa, ay ano ba yung isa? Ay ano na, tawag dito, critical na. Oo. Grabe. Talagang pag inaabot ka talaga ng tinatawag na karma, no? Kaya nakakatakot nakakatakot karmahin kasi pag inabot ka talaga ng karma, yari ka. Talagang wala kang ligtas dyan pag karma ang umabot sa'yo. Talagang lintik ang walang ganti. So ito, pang-4. Sana malaki ulit katulad nung kanina. Sana malaki ulit. Yung mga kasamahan ko, mga tulog pa rin, Oo, wala pa. Mga kasama natin, mga tulog pa rin. Mga nag-movie marathon kagabi. So wala pang kumakagat ng mga pain natin. Nandito sila sa lilim. Dito natin ilagay ang pain. Dito natin ilagay yung pain, guys. Ayun na, may kumagat na. May kumagat na. May kumagat na. Tinatangay na siya. Uy, ang laki. Ang laki nito. Ito pa. Ang laki nitong nahuli ko. Ito, mas malaki ata ito. Mabigat-bigat So, di ba? Di ba? Ganyan, pang-ulam na din yan, guys. Di ba? Ulam-ulam. Pang paksiw. So, dito naman sila lolo. Sila papa. Nagbablog din pala si lolo. Ang lalim din pala niya, no? Grabe, ang lalim ng balon, guys. Nandun si papa sa loob. Kaya pala kumuha siya ng hagdan. Nililinisan nila yung balon para mapalitan ng tubig. At dyan na kumuha ng mga yan. Anong pangalan ng page mo, Tay? Ang pangalan ng page mo? Ang haba. Ayan pala ni Papa, Grabe, lalim ng balon. Nililinisan nila para, binabrush si Papa para kapagkunan ng tubig. Guys, may na. Wala, hila na yung hinahuli. Yun. Huli ka ba, Bones? Maliliit lang pero soya na. Pang ulam-ulam. Ito, guys, medyo malaki-laki na huli natin, diba? Kulay blue. Ayun, tilapia, fresh the fish. Ang tigas. Tigas yan, diba? Pwede, pwede ba prito? Diba? Siya yung pinakamalaki atang nahuli natin, Tingnan natin kung kakagat. Tumatalsik. Isa pa. Malay mo, makahuli pa yung maliit na bulati na yan, di ba? Sayang din, pang dagdag ulam yun, di ba? Another one, mga barateros. So yan, unguha ng mangga. Mangga naman. Ang yan, oy, danda kayo, marupok na yung bahay na yan, kaya papagawa na yan. Yan yung dating bahay, sobrang rupok na. Pag nalaglag to. Pag nalaglag ka. Kasi ba't dyan pa kasi kayo kumuha sa malapit sa bubong? Mga syungaret. So yung yung tilapia na nahuli natin ay ipapaksiw. Sobrang dami nung nahuli ko. Siguro mga 1.5 kilo. Pwede na rin pangulam. So yun pag-usapan na natin etong namatay
etong 4 na M, namatay, naputulan ng paa, 50-50 sa ospital, at etong may lumabas na daw or may tumakbo or may lumipad na pa ibang bansa. So number 1, doon agad ho tayo sa namatay. Ewan ko, ito hindi pa 101%, pero may nagchat po sa akin na mismong tiga doon sa distrito niya, na balitang-balita daw sa kanila na itong si Congressman JJ Suarez ay namatay. Ito po, wala po tayong sapat na basihan, pero ito ay sinabi lamang ng isa sa mga tiga roon sa kanila, na itong si JJ Suarez nga po daw ay patay na. Alam naman natin na si JJ Suarez ay isa sa mga tuwadcom, isa sa mga tumutuligsa sa mga Duterte, isa sa mga kalaban ng mga Duterte, at isa sa mga galit sa mga Duterte. So, kung totoo man ho yun, and medyo nakakalungkot dahil wala naman po nakakatuwa na may mamatay na tao. Pero dahil nga sa pinagagawa nila, imbis na atupagin ng pagtaas ng bilihin sa Pilipinas, puro na lang impeachment ang inaatupag nila. At etong may naputulan daw ng paa, ito daw si Pimentel. Ewan ko kung totoo din ho na naaksidente sa sasakyan, at ang gamit-gamit pang sasakyan na sports car. Wow, big time. Sana all, no? Sana all may big time. Sana all may sports car. May sports car na na sasakyan. 'Di ba? At may mga tumakbo na daw sa Pilipinas. Ito nga daw yung magkakapatid or anak daw. Hindi ko alam kung totoo to, ha? Disclaimer. Etong mga anak na or mga kapatid na nakakabata ni Sandro Marcos. Ewan ko bakit tumakbo ng ibang bansa. Bakit lumuwas ng ibang bansa? Hindi natin alam. Siguro baka dahil doon sa balitang dinala sa Amerika si Bongbong Marcos para doon magpasuri ng kanyang karamdaman. No? At yung huling-huli ho natin na yung 50-50 ay etong si Pangulong Bongbong Marcos daw ay 50-50 sa ospital dahil nga sa karamdaman na stage 4 colon cancer. Pamakailan lang po may nabalitaan tayo na nagsusuka daw ng dugo. May dugo daw sa puwetan. So ngayon naman nung kahapon nung isang araw naman nabalitaan natin na dinala na daw sa Amerika para doon suriin kasi hindi na kaya dito sa Pilipinas. Ngayon naman daw 50-50 na nga daw, no? Dahil sa sakit na stage 4 colon cancer. Kagaya nung nasabi ko sa inyo nung nakaraan, nakakatakot ho dito sa oras na mamaalam itong si Pangulong Bongbong Marcos. Wag naman sana nga, ano ba talaga? Ang nakakalungkot ho dito mga banateros ay wala ho atang plano. Kung sakali mang mawala talaga si Pangulong Bongbong Marcos, wala ho atang plano etong administrasyon, etong si Romualdez, si Lisa, si Sandro na ipaalam sa taong bayan. Dahil alam nila na kapag namatay si Bongbong Marcos, ang papalit ay si Vice President Sara Duterte. So hindi daw yan ipapaalam. So di ko alam kung anong gagawin nilang butas. Di ko alam kung anong gagawin nilang panakip sa butas sa isyung yan kung sakaling magkatotoo. Siguro hindi naman tayo ganung katanga para hindi natin mahalata. Ngayon, nananawagan na rin ng mga kababayan natin na kay Vice President Sara Duterte na wag na masyadong maglalabas ng bansa kasi anytime pwede na siyang manumpa. At yun nga, yung isa pa ditong nakakaalarma yung kalagayan ni Vice President Sara Duterte. Maaaring pwedeng saktan na siya or pwedeng may gawin na sa kanya na hindi maganda dahil nga ayaw siyang paupuin bilang presidente ng Pilipinas. So dasal lang tayo at mas tindihan at palakasin pa natin ang suporta sa mga Duterte para matapos itong kahirapan sa bansang Pilipinas. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, maraming salamat sa suporta. Ingat kayo palagi. At mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad sa man panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen,
Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Banateros Brothers, sa SMNI, DCAR 1026, sa Nightline, siyempre sa mga kasamahan ko rin vlogger dito, kay Boy Sardinas, kay Tabak Farmer, kay Calso TV, at sa buong supporters ng Banateros Brothers. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Banateros